Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kamakailan lang ay kung hindi niyo nabalitaan ito, ang Amerika ay pinakita na sa buong mundo ang pinakamalakas nila na nuclear missiles. Ito yung tinatawag na Doomsday Missile. At merong isang tawag pa diyan ng Amerika, yan yung tinatawag na Minuteman 3. Minuteman 3. Merong bilang ito na 400 plus ka-Minuteman. Ang isang Minuteman, sa hindi nakakaalam, ang isang Doomsday Missile ng Amerika na merong nuclear warhead ay 20 times ang lakas kaysa atomic bomb na sumabog sa Hiroshima. Dalawang atomic bomb lamang ang pinasabog sa Hiroshima at Nagasaki, tig-isang atomic bomb ang bawat syudad, at natapos kaagad ang giyera sa Japan dahil napakalaki ng destruction. Ngayon, kung times 20 ang lakas ng isang atomic bomb noong World War II, sa bagong nuclear bomb ngayon ng Amerika, pinakamalaki ito sa buong mundo. Kung nag-hype or naghahambog ang China na malakas ang kanilang doomsday missile, wala yan, kalahati lang yan sa Amerika. Ganon din yung missile ng Russia na tinatawag na Satan or Satan. Ay kalahati lang yan sa power nitong Doomsday Missile ng Amerika. Kaya nga tinatawag na Doomsday dahil katapusan talaga ng mundo kapag sumabog ang mga yan. Imagine 20 times, ibig sabihin, ang Japan ay kung hulugan yan ng dalawang Minuteman ay tunaw ang Japan. Taiwan, ganun din. Isang Minuteman lang yan, tunaw ang Japan. Pilipinas, siguro 3 Minuteman or 3 Doomsday. Example lang to Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi naman gagawin yan ni Trump sa Pilipinas. Tapos ang Pilipinas, 3 Doomsday Missile. Imagine, there are 400 plus Doomsday Missile meron ng Amerika. Sabihin natin ng China ay 5 ang tatapos sa China. Sa Russia, 5 din. So, 10 pa. Yung isa doon sa North Korea or 2. So, meron pang 12. O saan pa ba ang uhulugan ng Amerika? Saan pa ba? So, 12 lang ang gagamitin ng Amerika, tapos na ang lahat ng kalaban niya. So, meron pang natira na 400 na 388 pang matitira na reserba. Kaya kalukuhan yung sinasabi ng nag-report doon sa Daily Jagran kahapon na ang Amerika daw ay nauubusan na ng missile. Kaya hindi na raw nagbubomba sa Iran, kalukuhan. Naawa na si Trump sa Iran dahil durog na ang Iran. Kaya gusto ni Trump diplomasiya na. Hindi na kailangan ng bomba. Kasi patay na lahat ang kalaban ni Trump doon ng mga opisyalis. Pati ang leader ng Supreme God or Supreme Lord or Supreme Leader ng Iran ay tinapos na ni Trump. So ano po bang gagamitan ng bomba? Diba? Hindi naman pwedeng lahat ng tao sa Iran ay bombahin. Okay, so ito ang courtesy video ng Times Now channel. Ito yung pag-testing ni Trump ng Amerika ng kanilang Minuteman or Doomsday Missile. Kamakailan lang mga kababayan ay tinesting ng Amerika ang kanilang Doomsday Missile. Kamakailan lang mga kababayan ay tinesting ng Amerika ang kanilang Doomsday Missile. Ito yung nuke-capable missile. Ito'y mayroong nuclear warhead. Tinatawag ito na the Minuteman 3 ICBM. So ito yung latest video ng Amerika ng testing ito. At bakit nga ba tinesting ang Doomsday Missiles? Tinatawag yan na Doomsday. Kasi ang isang Minuteman, ang isang Doomsday Missile ay pwedeng tunawin ang isang kalahati ng bansa. So 2 Doomsday Missile, tapos na ang bansa na kasing laki ng Japan. Kasi noon, 2 nuclear bomb lang ang hinulog sa Hiroshima. Pero yung nahulog sa Hiroshima na bomba, yun ay hindi ganito kalakas sa
Doomsday Missile ng Amerika. Ang Doomsday Missile ng Amerika or Minuteman ay 20 times na mas malakas kaysa Hiroshima bomb. So ibig sabihin ay pwedeng isang Doomsday Missile lang ang ihulog sa Japan, sa Pilipinas o sa Taiwan, sa ganito kalaki ng mga bansa, ay tunawang isang bansa, isang ICBM lang na Doomsday Minuteman na tinatawag. Meron itong range na 6,000 miles ang mararating nito at ang bilis nito ay 15,000 kilometer per hour. So mabilis siya. At kayang umabot niya within 30 minutes. Alinmang mga bansa ay kayang abutin within 30 minutes. Russia at China, 30 minutes lang. Galing sa paglipad ng yan, galing ng Amerika. Tapos na ang mga kalaban ng Amerika, mga kababayan. So, malaki siya. Mayroong diameter na 5.5 feet. Ayan, so range 6,000 miles, speed 15,000 mph, Mach 23, Mach 23, mabilis. So itong Doomsday Missile ay meron din itong counterpart sa Russia. Merong tinatawag sa Russia na Satan. Doon sa China ay meron din sila, pero hindi ganito karami. Na ang Amerika sa inventory noong nakarang taon ay merong 400 ka ganitong klaseng ICBM, itong Minuteman III or the Doomsday Missile. Merong 400 na katulad ng ganyan ang Amerika. Ang China ay meron lang yatang 13. Ang Russia ay merong ganun din na bilang, 13 to 15, pero hindi umaabot ng 100 ka ICBM na merong nuclear warhead ang China at Russia. Kahit pagsamahin pa ang China at Russia, hindi pa rin yan makakapantay sa dami ng Doomsday Missiles ng Amerika na umabot ng 400 plus. 400 plus. Kahit pagsamahin pa ang Russia at China, aabot lang ang kanilang Doomsday Missile ng nasa 200 plus. So mayroon pang sobra na 100 ang Amerika. Kaya pwedeng pagsabayin ng Amerika ang giyera sa Russia at China, kayang-kaya sa dami ng Doomsday Missiles. At hindi lang yan, hindi totoo yung sinabi sa mga report sa India na nauubos na daw ang mid-range at long-range missiles ng Amerika kagaya ng Patriot, ng THAAD, at yung isa pa na klase na long-range missiles ng Amerika at interceptors. Ang katotohanan niyan, ang Japan ngayon ay isa sa leading manufacturer nitong Patriot at THAAD at yung bagong missiles ng Amerika. Ang Amerika ay patuloy na gumagawa pa rin. Kaya hindi nauubos ang missiles ng Amerika. Kaya nga ang pagsabayin kayang pagsabayin ng Amerika ang gera. Katulad ngayon sa Iran. Magkipag-gera ang Amerika sa Iran. And then ngayon ay nandun na naman ang pwersa ng Amerika nakapokus sa Cuba. So ang Cuba ay isang communist party. Sinusuportahan niya ng China at Russia sa gera. Kaya matapang ang Cuba. Akala ng Cuba, kaya nila si Trump. Nagkamali sila. Nagkamali, mga kababayan. Kaya kung ako sa Cuba, hindi pa mag-umpisa ang gera, susuko na ako. Para walang madamay na mga mamamayan dyan. Walang masisira na infrastructures at building. Ang Cuba ay walang hindi yan katulad ng Iran na mayroong mga underground cities. Wala, nasa ibabaw lang talaga lahat. Kaya madaling matunaw ang Cuba. Hindi kagaya ng Iran na mayroong underground city na may lalim na 100 meters at hindi na maabot ng bunker buster ng Amerika. Kaya nga, nag-survive pa rin ng ibang mga missiles, ibang drones, at itong tinatawag na nuclear dust or itong nuclear facilities ng Iran, nag-survive pa rin ang kalahati dahil mayroong nakalagay doon sa pinakamalalim na underground cities at naitago yan, mga kababayan. Kaya mayroon pa rin hindi napuksa na mga missiles at drones ng Iran. Kaya itong Cuba, madali lang to.
palagay ko 3 araw susuko na yan. Okay, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Bakit tinesting nga ba? At talagang tinesting, di ba? Nakita naman natin. Bakit tinesting ng Amerika ni Trump ang kanilang nakatagong doomsday missiles? Oras na ba para gamitin ito? Well, kung talagang magmatigas ang Iran at kapag binomba ng Iran ng Amerika, sabihin natin, ay mapilitan ng Amerika na gunawin ang buong Iran. Gamitan lang yan. Kahit 2 doomsday missiles ay tapos na. Alright, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Sa pinapakita ngayon ng Amerika na napakalakas nila na klaseng nuclear missiles, pag-comment sa ating comment section at sana hindi ito gagamitin. Kasi kung gagamitin niya ng Amerika, mayroong mga bansang gagaya katulad ng China at Russia at talagang magugunaw ang mundo. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa aking event followers. Ako'y sumasaludo sa inyo.